Nakatikim ka na ba ng manggang paho? Unang manggang pahutan? Isang klase ng mangga na madalas ay hindi nga pinapansin o hindi kilala dahil sa mapipino nitong mga bunga. Subalit ang uri ng manggang ito pala ay maraming gamit at benepisyong daladala. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating kilalanin ang isang uri ng mangga na maaaring hindi mo pa nga nakikita sapagkat sa kasalukuyan ay bihira na lamang itong tumutubo. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell. At mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang pahutan o manggang paho o Mangifera altissima ay isang variety ng mangga na tumataas ng hanggang 50 metro. Subalit hindi gaya ng pangkaraniwang mangga ay nananatiling may liit ang tinataglay nitong mga bunga. Madalas mamunga ang puno ng paho tuwing Enero hanggang Marso at makikita ngang ibinebenta sa ilang mga palengke sa probinsya. Native ang manggang paho dito sa atin sa Pilipinas na kadalasang makikitang tumutubo sa mga bundok o masukal na kagubatan. Napakasarap ng hilaw na bunga ng manggang paho. Malutong, malinamnam, at mahalimuyak. Kadalasan nga itong ibinuburo, ginagawang pickle, sangkap sa salad, at kinakain kasabay ng sinaing na isda, alamang, itlog na maalat o kaya ay kamatis. Makapal ang balat ng paho kumpara sa ilang uri ng mangga, kaya nga mahirap itong maapektuhan ng mga peste sa paligid. Napakatamis rin ito kung mahinog na kadalasang ginagawang palaman. Ang mga buto naman nito ay dinudurog rin upang iburo at nang makain. Mahusay rin ang kahoy ng manggang paho na mainam na magagamit sa paggawa ng bahay, kabinet at sahig. Ayon nga sa pag-aaral kumpara sa pangkaraniwang mangga katulad ng manggang kalabaw o Indian mango, ang manggang paho ay mayroong mas mataas na bisa bilang isang mahusay na antioxidant. Isa ring epektibong antibacterial agent ang makukuha sa bunga ng manggang paho. Kaya naman hindi mo dapat isiping katamaran ang pagkain ng pinong bunga ng manggang paho sapagkat napakarami palang hatid na benepisyo, subalit bihira na nga lamang masumpungan ngayon. Ikaw, mayroon pa bang puno ng paho sa inyong lugar? At nakatikim ka na rin ba ng manggang ito? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Madalas ka bang gumamit ng paminta sa pagluluto? Pamintang buo ba? O pamintang durog? Halika dahil sa videong ito ay pag-uusapan naman natin ang pampalasang paminta. Dahil batid mo bang hindi lamang pala ito basta sangkap na pampalasa sa pagkain, sapagkat mahusay din pala itong herbal na gamot at maaari nating magamit bilang paunang lunas sa mga nararamdaman. Hello, what's up? Your best here. Likas na sa ating mga Pilipino ang paggamit ng paminta o black pepper bilang pampalasa sa mga lutuin. Mapanilaga man yan, adobo, o halos lahat na nga ng mga putahe, sapagkat malasa nga at mahalimuyak ang paminta sa mga pagkain. Batid mo ba na ang paminta ay mayroong 4 na kulay? Ang pink, green, puti at ang itim nito na pangkaraniwan nating ginagamit. Mayroon namang 6 na variants base sa iba't ibang rehiyon na pinagmulan nito ang paminta. Ang itim na paminta nga ay nagresulta
sa hilaw na bunga ng paminta na pinatuyo, samantalang ang puti naman ay ang mga hinog nitong bunga na inalis lamang ang mga balat, pinatuyo at iprinoseso. Native sa South Asia ang paminta, partikular na nga sa bansang India, na ginagamit na nga nila sa kusina maging noon pa ngang 2000 BCE at gayon din naman sa bansang Thailand at Malaysia. Batid mo rin ba na binansagan nga itong black gold sapagkat isa sa pinakamahal na sangkap noon ang paminta. Kadalasan pa nga itong ginagamit na pambayad o pang-barter o kaya naman ay pangregalo sa mga mayayaman. Noong unang panahon, ito rin ay inilalagay sa ilong ng mga yumao bilang bahagi ng mummification rituals. Kahit noong sinaunang panahon sa Roma, ginagamit din ang paminta bilang collateral o pambayad utang na halaga. Ganyan nga kataas ang presyo ng paminta noon. Ang paminta ay nagtataglay ng mga phytochemicals, piperidines, pyrrolidines at saffrol. Ang substance nitong piperin ang siyang dahilan kung bakit nababahin tayo o nasnis tuwing makalalanghap tayo ng paminta. Mayaman din sa vitamin K, iron, manganese at protein ang paminta. Kaya naman perpekto nga itong sangkap sa mga lutuin. Subalit alam mo ba na mainam ding gamot o herbal na medisina ang paminta? Gaya nga ng ilang mga spices o mga pampalasa, isa ring mahusay na tradisyonal na gamot ang paminta. Mainam itong magagamit na panlunas sa pananakit ng tiyan, constipation, insomnia, sakit ng ngipin, paso sa balat, at maging sa masakit na mata. Maaari mo nga itong ibudbud sa mainit o maligamgam na baso ng tubig at inumin, o kaya naman ay gawing paste para naman sa mga paso sa balat. Kaya nga marapat na parating meron kang paminta sa inyong bahay. Magagamit mo sa pagluluto ay mahusay din palang first aid. Ikaw, nababahin ka rin ba sa tuwing makalalanghap ka ng durog na paminta? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.